Hello Sir Red at sa lahat ng bumubuo ng HTV. Ako po muli si Kaizen and this is my third story. Bali magpapasalamat po muna ako dahil na-feature yung story ko noong December 2022. So ngayon naman po, ibabahagi ko yung kwento na nangyari po last year, August. Dito po iyon sa Saudi Arabia nangyari. Dear Sir Red. Ay, padir-dir ka. Mabagal ko pong tinype ang liham na ito dahil alam ko na mabagal ka ring magbasa. Sabi niya, char lang, bawal tumawa, horror to. Ewan ko sa'yo. Magandang araw po sa lahat at bilang isang masugid na tigapakinig, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Raul, not my real name, at na-inspire na po ako na mag-send ng kwento dito sa SHS. Hello po, Sir Red at sa inyong mga kasama dyan, sabi niya. Saan po? Hindi ko po sure at alam kung mapapansin nyo ba itong story pero inedit ko na po ito sa pinaka-short na form daw at sana po ay mabasa o ma-feature, sabi niya. Siya po ay isang second year college at 2 taon na daw po siya sa dorm at ito nga ay kung saan nangyari yung mga kababalaghan na kanyang naranasan. Yo! Sina Kaizen, Raul at si Thalia ang ating mga tampok na storytellers and senders. Ibig ko sabihin, para po sa ating SHS pangbuena mano ngayon pong Setyembre, kahit ano man ang inyong ginagawa, welcome ang lahat kahit baguhan ka man o regular silencer channel members. Ito po ang SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero bago po yan, habang papasok pa lamang po yung ibang mga tigapakinig natin at nag-aabang po nitong walang kasusta-sustansya na segment na ito at konti lang ang nakikinig. Ito muna mula sa Norway, nakikinig po sa atin. Abay mantakin nyo, patiktik daw natin si May Opsal. Listening all the way from Norway, siya po ay nakita o nahagip po sa Hilakbot 24/7 ng ating admin. So ito po mga babanggitin natin na sa Hilakbot 24/7 po sila madalas na nakatambay. Si Marlon Vega ng Bulacan, si Ashel Analex, si Jerome Liserio, lalong-lalo na meron po siyang actually nag-send siya ng picture sa atin and I know na i-post din natin sa ating page po yon yung larawan na kinuna ni Jerome Liserio bilang patunay daw na nakikinig siya ng Hilakbot 24/7. While drinking coffee po ako'y nakikinig, sabi ni Roy Alba, and welcome back habang umuulan, sabi niya, kayo po ang background namin. Ito po si Marjorie Rohel. Maraming salamat po sa inyo. Thank you! Anyway, punta na po natin ang ating unang sender. Meron po siyang in-attach na picture at ito po yung ating titignan mamaya. So nangyari daw po ito sa Saudi. Magta-3 taon na po ako dito sa Red at nang maranasan ko ito. Sinama po ako ng madam ko sa bahay ng kanyang friend. Ganun po talaga doon na kapag gumagala ang amo, sinasama nila ang kasambahay nila para may kasamang magbantay sa bata habang sila ay nagmamarites. May mga marites din pala dyan. Anyway, so 7:00 na po ng gabi nang umalis kami sa bahay at bumiyahe papunta sa bahay ng friend po niya. Meron din pong mahigit 1 oras kasi yung biyahe nun. So nung pagdating namin sa Red, sa labas pa lang po ng gate ng bahay, may napansin na akong hindi kaaya-aya. Parang gloomy yung dating ng bahay ng friend ni Madam. Isa pa, may kalumaan din kasi yung bahay. So pagpasok namin sa gate, doon sa may bakuran, doon na medyo bumigat yung aura ng bahay. Pero nagtuloy-tuloy na kaming pumasok. Ako naman bilang siyempre kasambahay, dumiretso ako sa kusina para doon mag-stay at tumulong na rin na maghugas at mag-prepare ng kung ano mang kailangan ng mga amo namin.
So habang yung madam ko at yung friend niya ay nasa sala at nagchichismisan, meron pong katulong yung friend nung madam ko na isang Uganda. Mabait naman po ito. And then, eto na naman. Nararamdaman ko na naman yung ibang pakiramdam sa bahay nila. Yung bahay po kasi ay parang ganito. 2 palapag, luma, may 3 pa nga pong sala sa baba. May kwarto at dining area pero hindi ko alam kung ilang kwarto meron. So binibigay ni madam sa akin yung anak niya na 7 months pa lamang para mapakain po ng pagkain ng bata, ng baby. Hindi ko pwedeng banggitin yung brand ha. Magbayad sana sila. Anyway, so mukhang pera. And then ito na. So ayun na nga. So kinuha daw po niya yung baby para pakainin. Kaso po Sir Red, kapag hinahawakan ko yung bata ay umiiyak siya at gusto niya na sa mama lang po niya sumama. So kinuha ulit nung madam ko and then bumalik ako sa kusina. Tinanong ko yung kasambahay nung friend nung madam ko na matagal na pong nagsisilbi doon at sabi niya ay parang may 1 taon na daw po siya na nag-serve bilang kasambahay sa bahay na yon. So habang nandun po ako nag-stay Sir Red, medyo mas naging iba yung pakiramdam ko. Mas bumigat at madilim kahit bukas naman yung ilaw ng bahay. Binigay po ulit sa akin yung bata kaso ayaw po talaga kahit anong gawin kong paglalaro sa kanya. Yung alaga ko naman ay parang hindi rin po komportable pag hawak ko siya. As in iyak lang ng iyak kaya kinukuha po ng aking amo. Medyo na bad trip nga din po si madam sa akin kasi hindi ko nga po mapatahan yung bata. Samantalang pag nasa bahay naman kami ay maamo talaga yung bata sa akin at talaga nakakatulog naman kapag oras na ng tulugan. So dahil doon, bumalik na lang ako sa kusina. So habang naguhugas na ako ng mga teacups at kung ano pa yung mga ginamit nila, napatingin po ako sa bintana. Yung lababo ay eksakto kasing nasa harapan po ng bintana. Napatingin ako doon at nakita ko po sa right side ko na may katabi akong isang figura. Hugis babae at nakaitim po mula ulo hanggang paa. Magkasing tangkad lamang po kami. As in 5 flat. Nakaabaya po yung babae. So napalingon po ako sa right side ko para tignan kung may tao kaso wala po talaga Sir Red. And then fast forward. Nung nakauwi na nga po kami, nag half bath na po ako at nagbihis at natulog na. Around 3 a.m., alam ko po na binabangungot ako. Tandang-tanda ko pa na may babaeng nakaitim na gusto akong patayin. Hinabol daw niya ako sa isang lugar na medyo gloomy. Basta as in, plain lang yung lugar. Wala pong kahit na anong puno o kaya mga establishmento ako nakikita. And then nahawakan ko yung binti ko at doon ako nagising. Hingal na hingal ako na para talagang tumakbo ako. Kaya uminom muna ako ng tubig para mapakalma ang sarili ko at tiningnan ko yung cellphone. 3:15 a.m. Medyo maaga pa kaya bumalik ako sa pagtulog. And then kinabukasan, pagkagising ko, sakto sa pagligo ko Sir Red, napansin ko ang binti ko. Para po siyang may bakas ng kamay. Meron pong bakas ng kamay yung right side ng binti ko kaya nabigla ako kung saan ko ito nakuha. Imposible naman na ako po yung may gawa nun. Ang bakas ng kamay ay nasa right side din. Hanggang sa naalala ko yung panaginip ko. Doon na naman po ako kinilabutan Sir Red. Yun po kasi eksakto yung nangyari sa panaginip ko. Pinicturan ko po itong binti at pinadala ko sa kaibigan ko
at maging sa mama ko. Tapos naisip ko yung babae na nasa panaginip ko. Hindi kaya sinundan ako nung nagpakita sa akin na babae na nakaabaya doon sa bahay ng friend ng aking amo hanggang dito sa bahay ng mismong amo ko. Siya kaya yung may gawa nito sa aking binti. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So tulad po ng aking sinasabi sa inyo guys, pinicturean po ni Kaizen yung kanyang binti at ito ngayon inattach niya sa email. Uy, mabalahibo si Kaizen Mabalbot, babaeng balbot. Hindi, pero lang. Wala naman, hindi naman masyadong balbon to naman. Yung iba kasing mga isip nitong mga ito di ba? Huwag kang maghahamon sa babaeng may balbon. Are you crazy? Hindi, pero lang. Sabi niya, ito parang kung iso-zoom in natin dito guys, parang hindi marka to parang parang siyang hindi kayo nagpasa. O parang ito yung nakikita nyo po ba ng malinaw? Kayo na bahala mag-identify or kaya mag-kontra kung hindi man para sa paningin nyo. Kasi meron dito sa parang 3 daliri nga Sa nakikita ako tapos parang ang higpit nung pagkahawak sa kanya. As in parang kahahawak lang, alam nyo yon na lumubog yung muscle mo sa part na yan. Di ba? Pero in fairness po dito kay Kaizen walang ka-varicose to Oo. Di ba? Hindi napansin yung yung hawak nung nung babae sa bangungot niya Hindi something paranormal yung focus kundi yung walang varicose Something personal na Marami how to be you po daw sabi dito ni Abby. Nakikita kasi na. Maraming salamat dito kay Kaizen. Kayo po guys, kung meron man kayong nakita pang iba dito sa binti po niya dito bukod nga sa kanyang kumot na kulay. Para sa mga hindi po tumitingin dito sa ating picture ngayon, may attachment po tayo or just in case baka malimutan na naman ng editor natin kasi may ilan po tayong mga photo attachments doon sa SHS natin na nalilimutang ilagay kasi ng mga editor, nagkakamali sa mga coordination kaya itong mga to. Kaya sorry kung medyo may ganun kami mga video na parang tulad ng picture na ito. Binabanggit ko pero wala hindi nagsho-show kasi nakalimutan. Sorry naman sa ganun. Anyway, ito nga po siya. So yan na nga, nakababad na po sa screen natin. Anong thought ninyo dito guys? Kung meron man kayo nakita or para sa inyo pareho lang ba ng nakikita ko sa nakita ni Kaizen or wala? Parang ganun para sa inyo. Or flinex lang niya yung walang ka-varicose na binti. Wow. Visit ka. Maraming salamat dito. Nainggit tuloy si Abby. So hindi na naman makakatulog to si Abby sa inyo. Kahit mo lang si Abby. At hindi ba 5'1" si Abby? O ganoon din, okay lang yan. Oo. Kahit ano pa man, di ba? At least kahit na anong klase o sabi mo pandakman yung 5 flat para sa'yo, 4'11" or kung ano man. Di ba? Kahit ganon yung height mo, pag may jowa ka, magpapantay din naman kayo sa kama. Sige na, tama na. Ay nako, tigilan nyo na nga yan. Ako napapa-hyper na naman ako dahil kakainom nitong kape ni Lola Trinidad. Uy, steep coffee po ito guys Oy, medyo sarap, malamig-lamig na. Pero magkaganon man ako, the best po yan. Lalong-lalo na yung corn and mangosteen coffee po natin. Available na yan sa HTV merch. At syempre kung gusto mo yung steep coffee, mas madali po siya para sa akin na i-prepare kesa sa drip. Pero kung type mo at meron pong available na flavor ang drip coffee na hindi pa available sa steeped. Kasi ang steeped coffee po, meron tayong double choco dyan or dark choco, hazelnut and butterscotch. Ang drip coffee alam ko may French roast, meron barako, meron talagang Benguet blend, di ba? So marami pong pagpipilian. So check out mo na bago i-check out ng iba. Maraming salamat. Bisita lang po sa HTV merch sa Shopee. Second story naman po tayo. Nag-enjoy ba yung ilan sa mga HTV positive, negative, ano pa ba?
or undecided na listeners, maraming salamat po dahil naririyan kayo. Anyway, ito namang susunod na kwento mula po kay Raul, not his real name, at na-inspire po siya na mag-send ng story at nakikinig daw po kasi lagi sa ating channel habang walang ginagawa or minsan nagluluto or every time daw na bumabiyahe papasok or papunta sa iba't ibang lugar. Kasi daw ina-assign siya sa kung saang site kasi kaya pati ang aking mga kasamahan nakikinig na rin po ng channel ninyo. Oy, salamat, nakapag-recruit kayo ng bagong mga mahahawaan. Ito pong kwento niya ay base sa kanyang karanasan at mga kasama niya sa bahay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pinanganak at lumaki po ako sa isang city sa Metro Manila. Noon po dumating sa punto na ibinenta kasi namin yung bahay namin at lumipat na lang sa probinsya ng aking ama sa Nueva Ecija. Ang bahay namin na nilipatan ay ang bahay ng pamilya ng aking tatay. Konting description lamang po sa bahay. May 2 palapag at yari po sa kahoy yung bahay na yon. Luma talaga siya, Sir Red, as in ancestral house. Sa pakiwari ko nga po, kung tama man ang kasaysayan na sinasabi nila sa amin, itong bahay po na mga kamag-anak ni tatay ay ang pinakaunang bahay na naitayo sa aming lugar. Ngunit masasabing maganda pa din yung sahig dahil nalalagyan pa rin po o naa-applyan ng floor wax at talagang nai-scrub po siya. So na-maintain. Paglabas naman sa kusina ay papunta na ng likod ng bahay na kung saan naroroon po yung mga kulungan ng mga manok. Sa gilid ay may CR at sa kabila ay paliguan. Diretso, nandun ang kulungan ng baboy na alaga ng aking tiyahin na kapatid ni tatay. Sa likod ng aming bahay ay may 3 puno ng nyog at merong tig-1 puno ng sampalok at guyabano. Noong una, wala naman akong nararamdamang kakaiba. Marahil dahil bago pa man kami na lumipat doon, ay nagbabakasyon na din naman ako. Okay, ulitin ko. Marahil bago pa man kasi kami lumipat dito ay nagbabakasyon na rin naman ako kasama ang aking lola, na nanay po ni tatay. Hindi ko naman din po masasabing nakakatakot ang aking karanasan dahil sanay na rin ako sa mga kwento at mga kung ano-anong karanasang kababalaghan din nung ibang mga tao sa lugar namin patungkol doon sa bahay. Tuwing gabi ay lumalabas ako sa likod ng aming bahay upang magbawas or jumingel. Minsan ay tumatambay ako dahil may duyan po doon sa likod at presko po talaga na magpahinga sa ilalim ng puno habang nakikita po ang buwan, lalo na kapag full moon. Hanggang sa doon na nga ako minsan nakakatulog at magigising na lang ako, mapapansin kong 10:00 pa lamang pala ng gabi. Which is normal lamang yun sa akin. Ngunit may isang gabi na napansin ko na parang may anino na nasa taas ng bubong na nasa tapat ng puno ng guyabano. Patakbo akong pumasok sa loob ng bahay at wala po akong pinagkwentuhan sa karanasan kong ito. Ngunit minsan, nabanggit ko dahil nadulas na rin sa aking bibig, nabanggit ko po ito sa aking tatay at tita. At binanggit nga nila na may mga anino nga daw talaga na nagpapalipat-lipat sa puno ng guyabano at maging sa puno ng sampalok na matatagpuan sa likod ng aming bahay. Hindi lamang po iyon ang pagkakataon na nakikita ang mga ito at hindi naman din nananakit kaya hinahayaan na lamang at hindi na lamang po pinapansin. Kwento rin po ng aking tatay sa aking nanay yung mga nangyari sa akin ngunit hindi ito naniniwala sa mga ganong bagay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi, si Raul. Kung inyo pong matatandaan, alam ko na i-post ko na po ito noong June ata. Yung screenshot nung itong si Raul, yung na-receive ko yung email niya na may kasamang kwento. Alam ko na i-post ko yun eh. Anyway, magkagayon man, maraming salamat dahil syempre kahit papaano, may mga talagang from other provinces na tayong natatanggap, hindi lang po overseas, hindi lang Metro Manila yung mga nare-receive natin, hindi lang more on call center, hindi lang more on sa shop, di ba? Kundi talagang ito, most likely itong mga ancestral house. Alam mo, fascinated talaga ako dito guys sa mga ganitong ancestral house. Lalo pa syempre kapag matagal na daw kasi ang isang bahay at marami na itong nasaksihan na kumbaga mga dating nakatira na nag-come and go, doon na sinilang, doon din namatay, may na bedridden na miyembro ng family at doon namatay, doon binurol. Talagang kumbaga tatak na sa history. At ito nga yung sinasabi natin na matalinghaga o kaya hindi naman matalinghaga yung tamang term. Parang alam mo yung sinasabing personification ba yung tama na tawag doon, na peeping saksi sabi nga nila, di ba? Na kung saan ito mga bahay na luma. Di ba kasi basta hindi ko ma-explain. Ewan ko lang sa inyo guys kung pareho lang tayo ng parang fascination sa mga old houses or sa mga ancestral house. Kasi ang ganda lang nung bukod sa magaganda yung design, meron talaga na preserve na mga bahagi ng bahay at lalong-lalo na yung mga antigong gamit. TV set na yung yung parang pwedeng isara, 'di ba, na merong parang sliding door siya, ganon. O kaya yung mga yung flooring na nabanggit nga niya na floor wax na i-scrub pa. At saka yung sinasabi nga natin, yung mga kwento behind doon sa mga pamilya na unang nanirahan o kaya yung mga unang caretaker, sabi natin ganon, 'di ba, na maaring may nangyaring hindi maganda sa kanila. Pero kung pagbabasyahan nga, ito nga yung sinasabi natin, mga dark history ng mga bahay na to, imposible na wala talaga mga paramdaman, imposible talaga na wala yung mga, alam mo yun, yung mga nakakatakot na mga anino, mga shadow people na masasabi o kaya yung mga ghostly apparitions, mga hunting na mga tunog na naririnig mo kada madaling araw. Ang ine-expect ko nga kanina ay isa sa mga maikikwento sa atin dito ni Raul ay yung yung kada alas 3 sa madaling araw parang may naririnig silang naglalakad sa taas nung kahoy na flooring na parang hindi lang ordinaryong yabag kundi yung may hila-hilang kadena o kaya may bumababa tas naririnig nila yung chain, yung kadena, di ba, na parang hila-hila nung paa, parang mga ganon. Or yung iba pa mga katulad ng mga nasi-share sa atin na nagdi-dribble ng bola. Although wala namang bata doon sa bahay. Yun yung ine-expect ko sa bandang huli. Pero at least kahit papaano na iba, 'di ba? Masyado lang ako nag-overthink o kaya nag-fast forward. Pero hindi yun yung expectation. Pero kahit papaano, maraming salamat na iba yung sistema at yung kwento niya, kumbaga. Anyway, third story naman mula kay Thalia at medyo alam ko inaabangan ito ni na Maricel Cabra, si Paulina Reyes, si Cherry Libiran, si Angel Heart. Si Angel Heart po ay pala natin, member natin. Maraming salamat. Kasama si Louis Mark Duterte, ito solid na solid po sa atin. Sino pa ba? Inaabangan din ni Carwin Dorado, Lori Joy Ramos, at si Bobby Ong Sueco. Lagi-lagi po ito. Ang lagi niya kino-comment kasi yung date and time kung kailan natin siya nakikinig at hindi ko magets kung bakit ganon. At saka minsan yung ito pa si Nikki, si Grace Cervantes, ayan, maraming Jason Hensiane, tama po ba? Thank you po ha. Basta yung mga hindi na po natin mababanggit dito na lagi pong nagpapatiktik sa ating mga SHS comment section, maraming salamat. At basta alam mo na solid ka, alam mo na lagi kang nakikinig ng ating premiere at lagi kang active or kaya silent listeners ka dyan, maraming salamat sa inyo. Thank you! Anyway, next story naman ay mula po dito sa ating sender na si Thalia. Sinend po niya ito sa ating Facebook at ito ang kanyang kwento.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So nag-decide nga po talaga ako, Sir Red, na mag-dorm since second year college na rin naman ako. Malayo kasi talaga yung school doon sa bahay namin at 2 oras pa ang aabutin lahat ng biyahe ko, papunta o pauwi. So noong unang mga araw, palagi po akong tumatambay sa dorm. Wala talaga akong napapansin na kakaiba. Hindi rin naman kasi ganun kaluma yung dorm na iyon. Maliwanag, maaliwalas dahil bagong pintura talaga. Hanggang second floor po yung dorm na iyon. Ang first floor ay may 2 room na pang mga lalaki. May kasama po dong sala at kusina habang sa taas ay may 6 na room. Meron pong room numbers doon sa taas, 1, 2, and 3. And so on. So ang room ko po ay room 5 at nasa taas yun. So sakto kapag aakyat ka sa hagdan, sa may gawing hallway ay makikita mo yung pintuan ng room namin. Inaamin ko naman talaga, Sir Red, na may nakikita ako at nararamdaman. Pero madalas ay malakas lang ako makiramdam. Sa 7th month ng pag-stay ko doon sa dorm, himala na wala po akong ibang nararamdaman maliban lang sa pagtaas ng balahibo ko sa tuwing dumadaan ako sa hagdan kapag naiihi sa hating gabi. Dinededma ko na lang pero alam ko na may something. Tahimik ang paligid isang gabi nun. Tulog ang lahat. Pagkatapos ko ng assignment ay pinatay ko na po yung ilaw kasi tulog na rin yung mga kasama ko. Bali 3 lamang po kami sa room that time kasi yung iba ay nagsiuwian. Pagsapit po ng madaling araw, naalimpungatan po ako. May narinig po kasi akong malakas na kumakatok sa pinto. So ako hindi ko naman pinansin dahil nakapikit pa rin naman ako nun. Ngunit tumigil matapos ang 30 seconds siguro. Tapos maya-maya ay kumakatok na naman at para po siyang may pattern na. Hindi lang basta katok. Yung bang parang hihina tas lalakas na parang padabog to the point na maiirita ka talaga. Sabi ko na lang sa sarili ko habang nakapikit, ano bang kailangan itong buwisit na to? Madaling araw tas hindi man lang pagpabukas. So tumayo ako sa bed. Pag upo, kasi double deck daw, nasa baba siya at wala pong tao sa taas. So pag upo mo, makikita mo agad yung pintuan at may siwang yun sa baba. Lagi po kasing bukas yung ilaw sa hallway namin kaya makikita mo talaga dun sa may siwang kung may tao o wala. So umupo ako dun sa double deck at pupungas-pungas sa antok. Andun pa rin yung katok niya, Sir Red. Lumalakas. Doon ko na minulat ang aking mga mata hanggang sa unang-una kong napansin yung siwang ng pinto sa baba. Nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko o hindi kasi nga sino ba naman ang kakatok ng ganong madaling araw? Kung sakali mang umuwi yung iba ko pa o bumalik sa dorm yung iba ko pang mga kasama sa room, dapat magte-text sila. Or dapat kaya na nilang buksan yung pinto dahil may sarili naman silang susi. So bago po ako naglakad papunta sa pintuan, tinitigan ko po talaga yung siwang sa baba nito. Andun na ako sa isipin na hindi kaya katulad ng mga horror story or horror movie po, yung bang parang may tao ba na makikita o wala pagbukas ko? Kaya ang ginawa ko po talaga ay siwang sa baba ng pintuan ang una kong sinilip. Nagising po yung diwa ko ng oras na iyon dahil wala po akong naaninag na kahit anino nung taong nasa labas na kumakatok at kahit po yung paa niya ay wala. Pero patuloy yung pagkatok. Sa pagkakataon na yon, hindi na ako nagdalawang isip na bumalik po sa aking higaan at humiga. Nagtalukbong ako ng kumot, nagdasal hanggang sa
Napagod po ang aking isipan sa kakaisip ng kung ano-ano, maderive o kaya madrive lang yung aking isipan sa ibang mga bagay. Hanggang sa nakatulugan ko na po ito at inabot na po ng kinabukasan nang hindi ko kinikwento sa kahit nakasama ko sa room o sa mismong dorm yung naranasan ko. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Putek, kinilabutan ako. Alam niyo yung yung iniisip ko yung kanilang setting. Parang ganito para yung dating boarding house natin noon sa no? Yung may siwang sa sa ilalim ng pinto, tapos pwede mong silipin kung may tao o wala. Di ba? Parang gano'n. Tsaka alam nyo naman ang mga dorm, alam nyo naman ang mga boarding house style. Lalo na sa mga kolehiyo, yung mga nakikinig sa atin either sa Hilakbot 24/7 or dito po sa regular episode natin sa SHS. For sure, katulad po ng inyong lingkod, nakikita ninyo yung setting sa pamamagitan nung pag-describe sa atin ng mga senders natin. Lalo na po itong ating third and last story na sinend po ni Thalia. So sana madagdagan yung kwento niya, hindi ibig sabihin, madugtungan. Hindi madagdagan kasi baka mamaya mas lalo pang naging worse yung kanyang experience. Ayaw naman natin na mangyari yon. Pero sana kung meron ka pa halimbawa na isa pang experience na katulad nito, just in case na dyan ka pa rin at naulit, why not videohan mo kaya? Tapos send mo sa amin para maipakita din natin sa ilang mga tigapakinig natin na kung paano magiging legit kumbaga or may patunay yung claim natin na pwede po nating sabihin na kailangan natin isang guni sa mga maalam kung ano kaya ito. Diba? Natatandaan ko tuloy yung mga KMJS episodes na yung katulad yung may doppelganger, diba, na nakita niya, vinidyo niya, tas parang diba, nakita niya sa pintuan, kamukha niya yung kumakatok. Hindi lang yun, meron din yung parang sinasabi nila na madalas nilang naririnig kasi parang sa mga apartment, alam niyo naman wall lang naman talaga o firewall talaga na makapal yung pagitan ng bawat unit ng mga apartment na ngayon na nakikita natin. Diba? Na kung saan kahit kumatok ka dyan o kahit sipain mo yung, diba, yung dingding, madidinig sa kabila eh. Diba parang ganun? Buti na lang hindi ganito yung nangyari sa'yo kasi minsan talaga nakakapraning lalo na kung mag-isa ka talaga, umuwi yung mga kasama mo. Tapos sana madugtungan ang sinasabi ko sa'yo kanina in a sense na meron pa bang iba na nangyari or ano yung ginawa mo para makaiwas sa ganito lalo pat inamin mo sa amin na malakas yung iyong pandama sa mga ganitong klaseng bagay. Diba? Maraming salamat kay Thalia kung ano man yung pwede mo pang maidugtong dito sa kwentong ito. Abangan po natin yan sa ating email. Sa mga nais po magpadala ng kanilang mga kwento, once again, Sindak Short Stories. Email po ang gagamitin, sindakstories2008@gmail.com. O kaya, pwede ka mag-voice message at ilang beses ko na po itong nabanggit kung paano ba mag-VM. Okay, maraming salamat sa mga last time na nag-VM pero I'm so sorry talaga kung hindi talaga pwede yung iba kasi po ang ingay po eh. Tas may dumadaang tricycle, yung mga ganon. Tas halata talagang nasa lang siya, gilid lang ng road, highway, ibig sabihin. Kasi padaan-daan yung mga tricycle, minsan may truck pa nga kami narinig, may busina. So hindi naririnig yung boses niya. Sorry doon sa nagsisend sa atin na yon. Paulit-ulit niya kasi sinend din eh. Tuloy na siya, napunta din sa spam ata yung iba, di ba par? Nakalimutan ko yung name niya pero kung kilala mo na kung sino ka, kung pwede mo siyang maulit or kung talagang walang chance na malinis yung audio, i-type mo na lang, ako na lang magkwento para sa'yo. Ganun na lang Maraming salamat sa mga nagre-repeat purchase po sa HTV merch na kahit na anong item. Malaking bagay po yan, malaking tulong para po sa sinusuportahan nating advocacy. At hindi lamang po yun, congratulations nga pala dahil kahit papano may napatapos na rin po tayo. Isa sa mga ini-sponsoran po natin na aminin ko na po, meron po kasi kaming ito po yung mga nanggagaling po dun sa YouTube Premium, yung sa mga naitutulong din po ng mga, alam mo yung mga mababait na mga listeners, solid HTV positive listeners po natin na nagpapadala talaga
sa mga producers po natin ng kahit magkano. Alam mo yung amount, hindi man namin hinihingi ha. Siguro dahil natutuwa lang po sila dahil may ganito, na-discover po nila kami. Tapos natutuwa, sa sobrang tuwa nila, nagbabahagi sila ng blessings nila. Pera po talaga. Hindi siya in kind. So talagang pera siya. May malaking halaga yung nakaraan at alam nyo po ba, ito po ay akin pong, hindi po napupunta sa akin ng direkta. Ito po ay para sa mga editor, para po doon sa mga, syempre sa iba pang mga kailangan nila, at yung iba naman po syempre ay pinangsusuporta po natin bukod, iba pa po yung yung sinasabi namin na tag dito yung sa mga animal rescue, iba pa po yun, doon namin hinuhugot yun sa HTV merch. Ang ginagawa po namin, ito ngayon ko lang po sasabihin dahil proud na proud ako dito sa dalawang taong ito, sina Mac Jim at saka si Geraldine. Medyo nakaka-touch kasi kahit pa paano guys, 2 years na sinuportahan namin or kaya inisponsoran po ng HTV, ng Hilakbot, ng Sindak at ng syempre ng Red Network, sabi na natin ganun, ang kanilang studies. So nakapagtapos na po sila ng college. Yung isa po ay communication, di ba? Communication, habang yung isa naman po ay sa hotel and management. Proud na proud po kami kahit papaano na i-push natin ito at hindi man po namin sinasabi, hindi man po namin pinupost, hindi namin masyadong ina-advertise, hindi po namin sino-show cause, kumbaga nagpapakita ng na please support us sa ganito. Ganoon na rin sa mga yung mga nagbibigay po sa atin ng super sticker, super chat. Yun po yun, malaking bagay po talaga, naiipon po yun, and then ito po yung kumbaga nagpapa-scholar po talaga kami ng mga hindi po talaga kaya na magpa-college. Hindi po namin ito ina-advertise guys. Ito po ay amin lamang po syempre sinasabi sa inyo na hindi lang po kami for audio narration, hindi lang po kami for podcasting, hindi lang po kami for other platforms or kung ano-ano man, horror storytelling. Meron din po kaming ginagawa na ganito na hindi na po namin masyadong binibida pa. Hindi na po namin masyadong pinopost, pero kukunin ko ang opportunity na ito dahil kahit papaano proud po kami dahil at least may 2 na nakapagtapos. 2 down, 4 more to go. kaya yun, proud na proud kami. Alam ko nakikinig to mga ito. At yung isa po, si Mac Jim, isa po siya sa mga minsan nag-i-edit din sa atin pero hindi po naman masyadong regular. And paminsan siya po yung nagre-research at nagsusulat ng script natin sa Hilakbot Haunted History. So yun, proud na proud kami sa inyo guys. More to come para sa inyo. At maraming salamat po sa lahat ng mga solid na HTV Positive listeners at sa mga patuloy na nagsishare ng blessings sa atin sa pamamagitan po ng hindi pag-i-skip ng ads, lalo na po sa mga series natin at gawin na rin po sa mga nag-YouTube Premium channel members po natin na maraming salamat at sa mga nagsusuper chat, super sticker o kaya yung mga talaga nagbabahagi po ng kanilang blessing na hindi man po namin hinihingi pero nagpapadala po sila sa ating mga producers, co-producers. At pasensya na po sa mga co-producers ko kung akin pong sinasabi ito ngayon dito sa ating episode. Alam ko magagalit kayo sa akin dahil ayaw ninyong pasabi talaga yung mga ginagawa natin behind the mic, behind the YouTube channels. Pero magkagayon man, syempre ito na yung time na maging proud tayo dahil kahit papano, wow, nakapagpatapos tayo ng 2. Kulang na lang meron na tayong Hilakbot Academy, pero nakakatakot yung pangalan pag ganun. Di ba? Red Scholarship, hindi naman galing sa akin yun, galing po sa mga listeners natin lahat yun at sa lahat ng mga talagang solid sa atin. Anyway, maraming salamat. Tatapusin ko na po dito hanggang sa susunod po guys na ating kwentuhan. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV Positive. I love you all guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red.
Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.